sa lahat ng mga local government na isagawa yung General Assembly, kung saan yung mga barangay nag-uulat sa kanilang mga natapos na at na-implement na programa. At sa ngayon, katatapos lang ating barangay assembly kung saan binigay natin yung lahat ng mga natapos natin, yung mga programa natin na gaganapin sa coming years. No? So tatlo yung pinaka-ano natin. Una, yung serbisyo sa ating mga kababayan ay pagpatuloy, tulad ng serbisyo sa health, no? Yung mga namatay sa atin, at of course yung suporta sa edukasyon at sa lahat ng mga mandatong activities sa ating barangay. Pangalawa is yung pinapalakas natin kasi katatapos din ngayon yung inauguration o cutting of ribbons ng ating pamilihang barangay. Ito ay funded nung nabigay sa atin na kasi-incentive sa pagka-declare sa atin na model barangay sa pangatlong pagkakataon. So yun ay pinatayo natin ngayon, papuntang Parera sa may malapit sa 10. At inshallah, either this November or by December, bubuksan na po natin yun sa community para magamit na po. Pangalawa is yung patuloy na pagbibigay natin ng empowerment sa ating mga kababayan. Nagkaroon din po tayo ng building, yung multipurpose building na binigay ng ating kaibigan through sa kanyang TDA 2024, multipurpose building at kasalukuyang ginagawa. Kung saan dito po natin i-house yung mga women's natin para sa kanilang training, iba't ibang training na ma-identify ng barangay na pwede nating gawin doon. So, yun na lang, ang pinaka-importante, ang lahat ng mga achievement na natanggap ng barangay ay ito ay nangyari dahil sa sama-samang pagtutulungan ng ating mga komunidad, ating mga purok leaders, ating mga barangay officials. So, yun ang pinaka-importante dito. Ito, bibigyan natin ng bigas kasi may tinulong din si MP Dr. Ibay. So, yun ay hinati-hati natin kasi kung yung binigay niya ay 3 po lang ang mabigyan natin. So, hinati-hati natin, dinagdagan naidagdag doon yung bigay din ng barangay. Well, bisa yung natapos natin is 11 stall yun. Subalit, meron man din tayong gagawin in the near future, yung expansion ng Talipapa na yan. 11 stall, pero pwede rin madagdagan kasi kwan lang naman, table lang yung para sa mga gulay at saka mga lamas. Ngayon, pinag-usapan kasi ang daming mag-apply, more than 100. So, tinitingnan ngayon kung paano i-handle yun. Pag-usapan ng konseyo kung paano ang handling nun. Siyempre, of course, poblasyon man talaga yan. Matagal na parang nagiging drug clear despite our effort ng nauna pang administration si Mrs. Kasi, mga nangyayari kasi, yung lahat ng nahuhuli na nagmumula sa iba't ibang barangay, ibang munisipyo, natatapon sa amin. Ang nagiging address niya is poblasyon. Ngayon, yun ang inapilan natin sa PDR na baka pwedeng tingnan. Pag hindi talaga poblasyon 1, dapat hindi ma-count sa amin so that we can maging drug clear free ang barangay namin. Kung natatandaan nyo, nawala yung eleksyon, no? Nawala yung eleksyon sa parliament, and kung matuloy man, nagkaroon ng pag-uusap ang pamilya with the leaders of Maguindanao del Norte. Mula gobernador, vice gobernador, kapitong mayor at saka yung pamilya na nagkaroon ng pag-uusap na hindi na tayo tumatakbo sa parliament. Kaya tayo naman ay madaling kausap, no? Dahil tayo ay naniniwala na lahat ng nangyayari dito sa mundo ay kader yan, no? Pag ikaw ay hindi binibigyan ng isang posisyon na gusto mo, hindi ibig sabihin ayaw ng alas sa'yo. Pero baka may ibang misyon na pinapagawa yung alas ba na tala sa atin. So, yun yung pinaka-important. Nandiyan ang suporta, kaya nga sinasabi ko na binigyan tayo ni Dr. Ibay para sa ating komunidad ng bigas. So, yan ay isang halimbawa. Kung sa mga previous, that is church experience na yan. Iba na ang panahon ngayon dahil malapit na tayo sa mag-2026. Sana tuloy-tuloy ito. Aking walang sawang pagpapasalamat
sa ating mga kabarangay sa kanilang suporta dahil lahat ng naabot nating mga programa ngayon, lahat ng mga achievement natin na ito ay nangyari dahil sa pagkakaisa mula sa mga opisyalis, barangay kagawad, lupong tagapamayapa, purok leaders at saka mga BPATs po sa ating community. Nagawa natin ito dahil sa pagkakaisa, naabot kung ano man ang gusto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.